Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tilang mas lalo ngang sumisiklab ang galit nila kay Tulfo na ito dahil nga di umano sa kanyang ginawa. Dahil mismong tagapagtanggol niya noon na ang kanyang solid supporters ang naglalaglag nga kay Senador Raffy Tulfo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila madami naman nagagawa itong si Senador Raffy Tulfo. Ngunit kaplastikan nga raw lahat ito at scripted dahil ginagamit lamang ang mahihirap at talagang ginagawang asal-aso ang mahihirap na ito at talagang marami rin umanong hindi tinutulungan. Kaya naman talagang sumiklab ang galit ng maraming netizen nang malaman nga ito ang totoong mga nangyayari pag wala ng kamera na nakaharap nga kay Senador Tulfo. Ngayon natin mapapatunayan sino nga ba talaga ang traidor, sino nga ba talaga ang korap, sino nga ba talaga ang manggagamit. Dito natin mapapatunayan na lumalabas na nga ang kanilang totoong kulay dahil nga sa pera at talagang manggagamit lang sila ng mga taong mahihirap. Sa kabilang banda ay tila totoo nga ba na talagang itong si Senador Amy ay takot kay Lisa Smugs. Dito natin mapapatunayan na talagang grabe ang kapangyarihan ni Lisa Smugs na ito at bakit pati si Kuting, pati nga daw di umano si Senador Marcos ay takot nga kay Lisa Smugs. Ano nga ba talagang hawak ni Lisa Smugs na alas na ito dahil nagpapaalipin ang mga Marcos kay Lisa Smugs na ito? Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagtanggol mo ngayon isa ng revolusyonaryo. Pero mas masakit ang ginawa ninyo sa akin sa Senado. Akalain mo, pipila kami ng ilang oras para kayo'y iboto. Pero kapag kayo ay nanalo, hindi kayo pwedeng kausapin kahit 10 segundo. Yung advice mo sa mga staff mo sa Senado, halatang hindi kayo malapitan kapag walang video. Oo, kailangan ng appointment kasi hindi makapasok kapag walang appointment sa Senado. Hindi ako makapasok kapag hindi ako sinundo. Sabi ng iba na kapag picture ka na kay Senator Amy pero bakit hindi mo sinabi ang problema mo? Minamadali nga ako magpa-picture tapos makipagdaldalan pa ako. Yung staff nga nila ayaw magpa-istorbo. Sino ako para kausapin ang gobyerno? Kaibigan lang natin sila kapag eleksyon, yan ang totoo. Kaya tanggapin na lang natin na tayong mga mahihirap ang tingin nila sa atin ay aso. Ngayon ko lang batid ang pangyayaring ito. Mas nangingibabaw pala ang kasikatan kaysa pagiging makatao. Kaya't nararapat lamang na ang makata ng bayan ay maging revolusyonaryo. Kakampi ng mga Pilipino at hindi nagpapagamit sa mga politiko. Mga minamahal na kababayan ko, itanong nyo kay si Raffy Tulfo kung kaya niya bang pababain ang mga bilihin na mataas ang presyo. Tingin ko kaya naman siguro. Pero hindi nila gagawin kasi ang sahod nila ay galing sa buwis ng tao. Mas mataas na bilihin, mas mataas ang tax revenue. At minsan kapag umaangkat, sobrang mahal ng produkto. Pero kapag naubos, biglang magbagsak presyo. Tapos kapag ang magsasaka na ang magbibinta, wala nang kikitain, kaya itatapo na lang ang kanilang produkto. So ngayon alam na natin na hindi natin kailangan ang umasinso. Ang kailangan natin ay taas presyo at taas na tax revenue. Dahil marami tayong pinapasahod na mga politiko. Pinapasahod natin sila para sa atin ay magserbisyo. Pero isang bisis nga lang ako lumapit, pinagtsatsagaan ko pa tapos didma lang tayo. Mga minamahal na kababayan ko, tandaan nyo to. Yung baba presyo sa eleksyon lang maririnig to.
Kaya wag na tayong magmalinis dito. Ako, aaminin ko, hindi rin ako banal at hindi malinis ang aking pagkatao. Sa totoo lang, plastic ako. Kasi pinilit ko na magpakabayani kahit kulang ang tapang ko. Nakapasok na ako sa Senado, sana hindi ako pumayag na gawing tarantado. Nasa opisina na ako, dapat nilapitan ko na lang si Raffy Tulfo kahit harangan pa ako ng mga staff na to. Shout out pala sa nagko-comment na wag kang magmadali kasi marami pang tinutulungan si Raffy Tulfo. Anong marami, nag-iisa lang ako. Yan nga ang aking reklamo. Hindi man lang ako kinausap kahit 10 segundo. Mas inuna pa nila ang policy kaysa magbigay ng courtesy. Courtesy is an act of giving consideration, respect, love, attention towards another person. Kahit hindi ko natatagalogin, maiintindihan mo yun. At shoutout pala sa nagko-comment na bumalik ka na lang sa opisina ni Raffy Tulfo para bigyan ka ng pira at matatahimik na yung bunganga mo. Ano? Binabayaran mo ba ako? Kaya kong magbuwis ng buhay para sa mga kababayan ko. Pero hindi ko kayang magbuwis ng buhay para sa pira, kaya kainin nyo yung pira nyo. Hindi pira ang hinahanap ko na tulong. Ang gusto ko, hanapin ang scammer at makulong. Kailangan mahuli ang admin, yan ang solusyon. Para matulungan siya pag-refund sa mga kasabwat na nagtatago ngayon. Kaya kung bibigyan mo ako ng pira, ibigay mo na lang yan sa makapagturo kay Michelle Almosara. Mas nakakatulong kung gagawin mo yang pabuya. At ang sabi naman ng iba, bakit hindi na lang kayo sa NBI pumunta? Tapos na yan, ginawa na yan namin sa probinsya. Pero yung NBI ba pumunta sa DFE? Para hanapin kung saan pumunta yung babae? O di ba wala namang nangyari? Kaya ang gusto namin ay tulong ni si Raffy. Para matawagan niya ang DFE. Para malaman natin kung saan ba talaga ito nagbiyahe. Tingin ko kasi yung scammer magaling magdiskarte. Baka kasi pinapakita lang ang passport pa Thailand para iligaw kami. Pero ang totoo, baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. May nakakita nga daw sa scammer dito sa Pilipinas, yan ang kanilang sinasabi. Noong pupunta pa lang ako kay si Raffy, nakita ito ng scammer sa GC. Nang malaman niya, yung puwit niya parang nilagyan ng sili. Sa sobrang takot, bigla siyang nagsisi. Susuko na daw sana siya, kaya lang si Raffy bigla kaming isinabutahe. Sobrang lakas ng loob ng scammer dati. Kasi alam niya na walang kakayahan magpatulpo ang mga taga-Masbate. Kaya kailangan ma-expose ito sa RTIA para madali itong mahuli. Pero dahil hindi nyo ako tinulungan, kaya ganito ang nangyayari. Kaya mga minamahal kong kababayan, kayo na ang bahala umusga kung karapat-dapat ba to maging presidente. Kung tumutulong ba yan kahit walang kamera o manggagamit lang sa pobre. Tandaan nyo, ang taong hindi marunong tumingin sa baba ay hindi makakarating sa taas. Coco Pimentel takot kay Lisa Smarts. So, gusto kong magbigay ng reaksyon. Ang pinag-usapan nila, I think sa budget hearing. Ito, magaling talaga itong si Senator Coco Pimentel. Tinatanong niya tungkol sa aligasyon ni Attorney Glenn Chong, yung meeting, alleged meeting ni First Lady Lisa with the owners of Smart Magic. So, ang tinatanong ni Senator Pimentel, si Senator Amy, kasi siya ang chairman ng Electoral Reforms Committee. Nako, nakakadismaya itong Senator Amy
medyo nabawasan na ang paghanga ko sa kanya. Nung una, hangang-hanga ako sa kanya nung dinipensahan niya si Tatay Digong eh. Malala niyo yung statement niya nung November 8, nung anniversary ng Yolanda na loyal siya, tinatanong niyang utang na loob kay Tatay Digong. Umiyak pang ako sa pagbasa sa... Ngayon, itong ipinarinig ni Maharlika yung pagko-question ni Senator Pimentel at pagsasagot ni Senator Amy, halatadong umiiwas itong si Amy. Hindi siya interesado, baliwala sa kanya yung mga aligasyon na yun. Wala siyang interest na imbestigahan. Ang kanyang mga sagot, paikot-ikot. Gusto niyang i-divert yung tanong ni Senator Coco Pimentel, punta na ang issue noon pang 2016 yung aligasyon kay Andres Bautista as Comelec chairman. Dahil may dayaan allegedly noong 2016. Yan ang sinasabi niya. But marunong naman si Pimentel na ito ngayon, itong 2022, ganun. Yung aligasyon, ang problema lang kay Senator Pimentel, hindi niya pinangalanan na si Attorney Lee sa Araneta Marcos, hindi. Basta kampo ng isang kandidato, ganun lang. Sana pinangalanan na lang yan. Parang takot sila lahat kay First Lady Lisa. Lumalabas, takot itong si Senator Pimentel, takot din si Senator Amy. Grabe. Halos lahat takot. Ang presidente, parang takot din. So, dito na ako nainis. Lumalabas, parang Senator Amy takot o dinidipinsahan ang kanyang sister-in-law. Wala ako, narinig ko yung sagutan, hindi naman sagutan na nag-away, yung exchange of question and answer. Very disgusting. Hindi yon ang inaasahan kong Senator Amy na fighter of truth, yung tumatayo para sa katotohanan. Parang hindi. May prinoproteksyonan eh. Parang may alam din siya. Kaya lang, gusto niyang proteksyonan, siyempre kapatid niya yung patay eh. Meron din, Senator Subiri. Ano ba yung statement niya na kung yung alleged dayaan, 2022, kung natalo yan, sabi niya, wag nang imbestigahan, pabayaan mo. Kailan kung nanalo, baka pwedeng imbestiga. Mga ganun lang. Ay, nako. Nakakadismaya talaga itong ating mga lawmakers na ngayon. Porque kaibigan niya ang nasasangkot, aligasyon. Dito na ako medyo uminit na ng ulo ko yung ipinakita ni Maharlika text message staff ni Attorney Lisa Araneta Marcos kay Attorney Glenn Chong. Parang ganito ang wordings eh. Good day po, Attorney Glenn Chong. Per LAM's instruction, LAM, Lisa Araneta Marcos, per LAM, tinatanong niya kung mag-attend kayo sa meeting with Smartmatic. Please tell me so that ma-inform ko si Attorney Vic Rodriguez. Ganun. Ibig sabihin, alam ni Attorney Vic Rodriguez yung mga meetings
sa ano ito? Sa affidavit ni Attorney Glenchong, 3 beses nag-meet si yung mga owners ng Smart Magic at saka ni Attorney Lisa Araneta Marcos, 3 beses. Yun. So, very clear evidence yun, yung text message, may screenshot eh. Nandun, staff ni Lisa, Attorney Lisa, na tinatanong, mag-attend ba kayo sa meeting between Lam and ano? Wow! Grabe! Talagang totoong nag-meeting nga. So, bakit ayaw pansinin ni Senator Amy? Tinatanong pa nga ni Senator Pimentel si Amy kung kilala niya yung mga may-ari ng Smart Magic. Sabi niya, hindi niya alam. Anong klaseng chairperson ng electoral reforms, hindi niya alam? Grabe naman. Nagmamaang-maangan na si Super Ate. Wala na ngayon. Dati, bumibilib talaga ako kay Manang Amy. Itong narinig kong sagutan nila ni Senator Pimentel, wala na, nabawasan na. Paikot-ikot. Gustong proteksyonan. I don't know kung si First Lady Lisa ba o ang kapatid niya. Siyempre, kapatid niya ang nakatay eh. Lalong sa akin ngayon, ang epekto nito is lalong lumakas yung hinala ko na mayroon talagang nangyaring magic noong 2022 election. Itong ganito, pasalamat tayo kay Senator Coco Pimentel dahil siya lang ang naglalabas ng mga ganyan. Yung paano natin nalaman na wala na sa Malacanang yung si Paul Soriano. It was the questioning of Senator Pimentel. Kaya, kung hindi pa dahil sa isang Senator Coco Pimentel, tahimik ang Malacanang, ayaw nilang ipaalam na wala na dahil may mga anomalyang ginawa ni Paul Soriano. Kaya lang, kasinungalingan ng Malacanang, nung nabisto ni Senator Pimentel na tungkol sa kalokohan, sabi niya, nag-resign daw. Anong resign? Niligwak. Dahil napatunayan na may mga ginagawang kalokohan. Maganda yung pagligwak. Dapat sana noon pa sinabi. Noon pa i-announce nung July kasi wala siya sa zona eh. Tungkol Soriano. Kaya lang ayaw nilang i-announce kasi pag i-announce nila na tinanggal si Paul Soriano, mabibigyan ng credibility si Maharlika dahil si Maharlika ang palaging nag-expose sa mga maling gawain ni Paul Soriano. Yun, dahil kay Senator Coco Pimentel. Maraming mga magagandang yung kay Boying Rimulya, yung plano ni Boying na kasuhan yung 3 Banatero vloggers. Si Senator Pimentel din ng sumupalpal kayo, mga ganon. So ito ngayon, sa aligasyon ni Attorney Glenchong, at least napapag-usapan. Okay? So, kailan kaya magkakaroon ng tunay na investigasyon? Kasi, tinatanong Senator Pimentel na, let's go to the point. Iniimbestiga na o hindi pa? Nako, hindi masagot-sagot ni Senator Amy. Ang sagot niya, yung iniimbestigahan noon pang 2016 na issue. But itong kay Glenchong aligasyon, parang wala pa. Grabe! May itinatago. So, kailangan mag-ingay tayo. Isentro natin dito sa aligasyon na ito dahil pag ayaw nilang sagutin yan, talagang illegitimate itong administrasyong ito kung hindi nila masagot. So, walang So, Manang Amy, huwag niyong sayangin yung tiwala namin sa inyo. Pwede ba mag-speak up na kayo?
kung ano yung totoo, dapat doon ka, hindi dahil kapatid mo yung nasasangkot. Kaya sana, huwag mong hintayin na dodorogin ka ni Maharlika sa social media. Of course, kaming mga follower ni Maharlika, susunod kami, dudurugin ka namin. Oh? So, trabaho lang ito. Walang personalan, Manang Amy. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na habang tumatagal nga sila sa Senado ay lumalabas ang kanilang totoong kulay, ang kanilang totoong pakay, na dahil maraming ang dismayado na netizen ngayon ay talagang wala nang pinagkakatiwalaan sa loob mismo ng Senado na ito dahil maraming nag-leak ng information at talagang mga kabalubasan na kanilang ginagawa at talagang plano nila sa bansang Pilipinas na hindi maganda. Lalo na ang mga tambaluslos ng mga pulpolitiko na ito na nagsama-sama pa talaga sa isang panig para pabagsakin ang mabubuti ang kanilang kalooban. Gaya lamang ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.